Hello, so good afternoon everyone. So once again, this is Sir Louie at ito nga po at nabakante na po tayo. So kakatapos lang po ng ating maghapong pagtuturo dito sa ating eskwelahan at ngayon po ay nagkaroon po tayo ng time para po gumawa ng another video tutorial. So as I promise, gagawa po tayo ngayon ng video tutorial para po sa solving quadratic equation using factoring. And then ang isa pong challenge po nito ay may value po na number or may value po ang ating A maliban po sa 1. Pero bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Mayong buntag ka natin tanan. So again, this is Sir Louie at Now, what is 55 times 51? so sa adding integers, meron po tayong mga rules na sinusunod. So hi guys, nandito po ngayon para turuan. So we're going to make regular hexagon. Good morning everyone, so this is Sir Louie's vlog. Please like, follow, and subscribe para updated ka sa mga susunod nating mga video. Bye-bye! Okay, so again, our standard form of quadratic equation is ax squared plus bx plus c equals 0. So, ang sinasabi po natin ngayon na ito pong a dito sa ating ax squared po, itong a, ay magkakaroon po ng value maliban po sa 1. So, yan po ang ating pagpo-focusan ngayon. So, again, i-review lang po natin ang ating mga rules. So, ang ating rules po in factoring, quadratic equation, dapat po nandito po siya or nakasulat po siya sa ating standard form. Ito pong ax squared plus bx plus c. So, dapat po naka-standard form po siya. And then, next po natin is atin pong tatandaan ang ating rules, ang 4 na rules na binigay ko po kahapon. So, if b is positive and c is also positive, ang possible factor po niyan is both positive po. Okay, both positive po yan. Okay, ang factor niya at ang sum. Okay? And then, if our b is positive and our c is negative, okay, ang possible factor po nito ay isa pong positive at isa pong negative. And make sure to it sa pag-factor po na mas na positive po ang mas malaking number or ang bigger number, siya po dapat ang positive at ang smaller number po natin, siya po ang negative. Okay? So another rules na ating dapat tandaan, if our b is negative and our c is positive, so ang ating pong factor nito are both negative po. Because negative times negative is positive and negative plus negative is negative. Okay po. And then ang last rule po natin, if our b is negative and our c is also negative, so ang factor po natin ay isang positive at isa pong negative. Okay? And don't forget na ang bigger value natin, siya po ang magiging negative at ang small value natin, siya po ang magiging positive. Okay, so let's have an example para mas maintindihan po natin. Okay, so let's have an example. So let's have 2x squared plus 3x minus 2 equals 0. Okay po. So, susubukan po natin siyang i-factor. So, again, i-check po natin yung value na ng ating a kung ano po yung value ng a natin sa given natin. And then, makikita po natin ang value ng a natin dito ngayon is 2. Kahapon po, ang ating pong pinag-usapan, ang value po ng a natin is 1. Okay? So, if the case is like this, na ang a natin ay meron ng value
maliban sa 1, ang ating pong unang gagawin is i-multiply po natin ang value ni A at ang value ni C. Okay? Ang tawag po sa iba nito is sliding method. Okay? Sa akin po, i-multiply lang natin yan. So, let us multiply 2, that is the value of A, and negative 2, that is the value of C. Okay? So, positive 2 times negative 2, the answer is negative 4. At ang negative 4 po, yun ang ating ifa-factor out. Okay? So, again, kukuhaan po natin ng factor ang negative 4. And then, ang ating sum po is dapat, ito po ang ating positive 3. Ito po. Okay? So, ang factor po natin is negative 4. And ang sum niya is positive 3. Again, if B is positive and C is negative, ang possible factor po natin nito ay isang positive at isa pong negative. And don't forget na ang bigger value po natin ay magiging positive at ang smaller value po natin ay magiging negative. Okay? So, ang factor po natin dito is positive 4 times negative 1. Because positive 4 times negative 1, the answer is negative 4. And positive 4 plus the negative 1, ang answer po niyan is positive 3. Okay? So, ang factor po natin is ito po. Positive 4 and negative 1. Okay? So, atin po siyang i-rewrite. Okay? So, i-write lang po natin sa likod. Again, ang factor po natin is positive 4 and negative 1. So, ang sum is same. So, 4 plus negative 1. So, ang next po natin gagawin dito is, sa equation po natin kanina is 2x squared plus 3x minus 2 equals 0. Okay? So, ang gagawin po natin dito, isusulat po natin ang ating factor at lalagyan po natin siya ng denominator base po dito sa value ng ating A. Ito po. So, lalagyan po natin siya ng denominator na 2. Okay? And then, isi-simplify po natin ang pwede pong masimplify. Gaya po nito ng 4 over 2. So, ang pag-simplify po nito, dapat in fraction form pa rin. Okay? So, pwede natin siyang i-simplify by 2. So, 4 divided by 2, we have 2. And 2 divided by 2, so we have 1. Palitan po natin ang kulay. So, 4 divided 2, we have 2. And 2 divided 2, we have 1. Okay? So, again, ang ilalim po ng ating ilalim po nitong ating factor or ang denominator po ng ating factor, yan po ang magiging katabi ni x. At ang number naman po sa taas, yan naman po ang magiging kasama niya. Okay? Including the sign, of course. Okay? So, ganito po mangyari niyan. So, you have this one. So, that is x. And then, ang pares niya po is yung 2. Numerator niya, ito. Okay? So, that is positive 2. And the next factor is this one. Okay? So, we have 2x. Kasi nga po, yung ilalim po is yung kasama or tabi ni x. And then, sa may kasama niya po is ito pong number na sa taas. Ito pong negative 1. Equals 0. So, ito po ang magiging factor po ng ating given quadratic equation 2x squared plus 3x minus 2. So, the answer po is x plus 2 then 2x minus 1 equals 0.
Okay, so another example. Bigyan pa po natin ng mas malinaw pa pong example. 3x squared minus 4x minus 7 equals 0. Okay? So this is our given. So we have 3x squared minus 4x minus 7. So again, i-check po natin ang value ng a natin. Okay, so ang value ng a po natin is more than 1 or 3. So ang gagawin po natin dito is atin pong i-multiply ang value ni a at ang value po ni c. Okay, so that is 3 times the negative 7. Okay? So, 3 times negative 7, ang answer po niyan is negative 21. Okay? At ang negative 21 po, ang ating gagawan po ng factor. So, ipa-factor out po natin yung 21. And kukunin din po natin yung kanyang sum. So, dapat ang sum po ng ating factor ay magiging value po ng ating b, which is negative 4. So, dapat ganun po yung flow po natin. Okay po. So, again, ang factor po, i-list down po natin ang possible factor. So, again, sa rules na binigay ko kanina, if the value of c is negative, ito po, negative, and the value of c is also negative, so the possible factor of this given quadratic equation is isa pong positive at isa pong negative. And make sure na ang bigger value is negative. Okay? So let's have negative 21 times positive 1. Because negative 21 times positive 21 is negative 21. And then negative 21 plus positive 1. Okay? So, ang answer po niyan is negative 20. So, hindi po siya yung factor na hinahanap po natin. So, i-crash out lang po natin para maging klaro tayo. Okay, ano pa ba yung factor ni 21? Of course, galing po dito sa ating multiply kanina. So, let's have negative 7 and positive 3. So, negative 21, negative 7 times positive 3, the answer is positive 21. And negative 7 plus positive 3, ang answer po niya is negative 4. Okay? So, this is negative 4. So, ang factor po na hinahanap natin is this one. Since nakuha na natin yung factor natin, which is negative 4 and positive 3. Negative 4 and positive 3. Yan po yung factor natin. Ang next pong gagawin natin is i-divide po natin sila pareho dito po sa value ng ating a. Okay? So, which is 3. So, ang gagawin po natin is i-divide po natin sila pareho sa value ng a, which is positive 3. At isi-simplify po natin ang pwedeng i-simplify. Okay? So, itong 3 divided by 3, so pwede natin siyang i-simplify into 1 over 1. Dapat po naka-fraction form pa rin siya. Okay? And again, please don't forget na ito pong nasa ilalim, siya po ang may daladala na x. Okay? Siya po yung nagdadala ng x. Okay? So, gintuin na lang po natin para mas maintindihan po natin. And then, ang number po sa taas, yan po yung magiging kasama niya sa factor. So, kung isusulat na po natin ang factored form ng 3x squared minus 4x minus 7, ito po ay 3x minus 4. Galing po dito yan. Ito pong 3x. Ito po yung negative 4. And then, times x plus 1 equals 0.
Okay, so dito po galing ang x natin at dito po ang positive 1. So yun lamang po. Sana po meron po tayong natutunan sa ating simple video tutorial, and sana po papasensyahan nyo rin po dahil po wala pa po akong nabibili na pen para po dito sa ating ginagamit na app. Kung mayroon po kayong katanungan, huwag po kayong mahihiyang magtanong sa ating comment section. Yun lamang po. God bless everyone.